Kung hindi pa natagpuan ng naagnas na niyang katawan, ay wala pang kamalay-malay ang kanyang pamilya na nawawala ang 31 years old na si Priscilla Quijada o mas kilala sa tawag na Fritz. Nagulat na lamang ang pamilya, kamag-anak at mga kakilala ni Fritz nang marinig nila ang balitang natagpuan ito na wala ng buhay sa isang masukal na sapa sa Field 11 na nasasakupan ng Purok 6, Barangay Poblasyon, Libona. Inaasahan ng lahat na nakaalis na ito ng bansa dahil nakaschedule ang flight nito noong July 29, 2026. Subalit sa halip na sa Kuwait ay sa plantasyon ng pinya nila natagpuan ang naaagnas na nitong katawan. Ano ang nangyari kay Fritz at sino kaya ang salarin? Sa advanced state of decomposition, dihang napalgan ang patayng lawa sa usa ka babay sa usa ka pineapple plantation sa Libona, Bukidnon. Ang ginatudlong mipatay sa biktima ang mismong live-in partner matud. Mabuhay! Ako po si Evelyn Escobar, ang inyong crime story narrator. Bago po natin simulan ang ating talakayan, ay huwag pong kalimutang pindutin ang subscribe button at notification bell para ma-update kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Salamat po! August 3, 2026 ng hapon, nang makatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan ng Libona Municipal Police Station sa Bukidnon. Base sa natanggap nilang ulat ay may natagpo ang wala ng buhay na katawan ng tao sa sapa sa plantasyon ng pinya sa ilalim ng Dole Company. Agad na tinungo ng mga tauhan ng Libona MPS ang lugar sa Purok 6, Barangay Poblasyon, Libona, Bukidnon. Sa madamong bahagi ng sapa na ito nila nakita ang katawan. Noong una, inakala nila nakatawan nito ng lalaki dahil nga sa nakadapa ito, walang kasuotan at namamaga na rin ang katawan na nasa advanced stage of decomposition na. Sa ulat ng Libona Municipal Police Station, bandang 3:40 ng hapon nang matagpuan ang katawan. Dahil nga malalaki na ang bunga ng pinya at malapit na itong anihin ay kailangan nilang ikuti ng buong area ng pinyahan. Habang nag-iikot ang maintenance worker ng Del Monte Philippine Incorporated sa area, ay nakaamoy siya ng mabaho at nakakasulasok na amoy. Hinanap niya ang pinagmumula ng amoy at nagulat siya nang makita ang pinagmumula nito. Agad siyang humingi ng tulong sa mga kapwa-trabahador at agad na tumawag sa Libona Police. Makalipas lamang ang ilang minuto ay agad din namang dumating ang grupo ng Libona MPS sa pangunguna ni Police Captain Erwin James Tabiquero. Nang pag-aralan ng katawan ay doon nila nakumpirma na ito ay katawan ng isang babae, bagamat walang anumang gamit o pagkakakilala ng biktima sa crime scene. Dahil dito ay agad na nag-post ng panawagan ng Libona Municipal Police Station sa social media sa kung sino man ang may mga kamag-anak o kakilala na nawawala ay agad na magtungo sa crime scene para kilalanin ang katawan. Bagamat walang idea sa nawawalang kapatid dahil nga sa mabilis na pagkalat ng balita, ay nagtungo sa crime scene ng kuya at kapatid na babae ni Fritz. Lingid sa kanilang kaalaman na ang kanilang dadat ng katawan ay ang kanilang kapatid na si Fritz. Pagdating sa crime scene, ay labis ang pagdadalamhati ng pamilya nang makita ang malinaw at visible na tattoo ng biktima. At doon nga ay nakumpirma nila na ito ay ang 31 years old na si Fritz Quijada. Sa inisyal na pagsusuri sa katawan ni Fritz, ayon sa pamilya ay nakitaan ito ng malaking sugat sa kanyang ulo. Ang mas nakakalungkot ay tinanggal ang masiselang bahagi ng kanyang katawan sa dibdib, maging ang kanyang pagkababae. Paano kaya sinapit ni Fritz ang masakit na kamatayan gayong dapat ay nasa Kuwait na ito at nagtatrabaho? Ang pamilya Quijada ay matagal nang naninirahan sa Libona. Dito na pinanganak at nagkaisip si Fritz. Tulad ng ibang pamilya doon ay sa pagtatanim at pag-aani ng pinya sila nabubuhay. Dahil nga sa hirap ng buhay sa Libona ay hindi na nakapagtapos ng pag-aaral si Fritz at sa murang edad ay maagang natutong maghanap buhay at tumulong sa pamilya. Kalaunan ay nagdalang tao ito sa asawang si Melvin Lura at bumukod na ng bahay. Tulad niya ay hindi rin nakapagtapos ng pag-aaral si Melvin, kaya naman sa plantasyon ng pinya umikot ang buhay ng mag-asawa. Subalit ang kinikita nila sa plantasyon ay hindi sapat sa pang-araw-araw nilang gastusin. Lalo na nga at may anak na silang binubuhay. Kaya naman nagdesisyon si Fritz na umalis ng bansa at magtrabaho sa Middle East. Taong 2019 ay umalis si Fritz ng Pilipinas at nagtungo ng Kuwait para magtrabaho.
Naiwan sa Libona ang kanyang asawa na si Melvin at ang kanilang anak na lalaki. Dapat sana ay 2 taon lang ang kontrata ni Fritz at inaasahan siyang makakauwi noong 2021. Subalit dahil sa naganap na pandemya ay nag-extend pa ito sa trabaho at nakauwi lamang nitong 2026. Habang nasa abroad ay dito na nagsimula ang problema ng mag-asawa. Dahil nga walang libangan sa abroad, ay nilibang ni Fritz ang sarili sa paggawa ng content sa social media o pagba-vlog. Kahit pa nga nasa abroad na ay naging aktibo din itong member at leader ng kapatiran. Sa dami ng mga kaibigan at kakilala ni Fritz ay naging siloso naman ang asawang si Melvin. At ang malimit na maging ugat ng kanilang pag-aaway ay ang walang tigil nitong pagdududa na may ibang karelasyon ng asawa. Kaya naman ang umuwi si Fritz ng Pilipinas ay buo na ang loob ni Melvin na hindi niya na ito papayagang bumalik ulit ng ibang bansa. Subalit tulad ng dati ay hindi sapat ang kinikita ng mag-asawa sa kanilang mga pangangailangan. Lalo na nga at tag-ulan, mahirap makahanap ng trabaho sa Libona. Kaya naman sa kabila ng pagtutol ng asawa ay muling nag-asikaso ng aplikasyon si Fritz para muling makabalik sa abroad. Sa ulat ay kumpleto na ang papeles ni Fritz at nakaschedule na din ang flight nito noong July 29, 2026. Ayon sa pamilya, ay nakasama pa nila si Fritz noong July 22, 2026 dahil sa kaarawan nito. July 24, 2026 naman ay huli siyang nakitang buhay pagkatapos noon ay wala na. Napag-alaman din ng mga investigador na mula nang mawala si Fritz ay parang bula din na naglaho sa lugar ang asawa nito na si Melvin Lura. Sa ulat ng ilang saksi, July 24, 2026 ay nag-away pa ang dalawa sa kanilang bahay sa Purok 4, Gawad, Kalinga, Poblasyon Libuna. Dahil dito ay agad na nagsagawa ang Libuna Municipal Police ng manhunt operation. Pinuntahan nila si Melvin sa bahay ng mga magulang nito subalit wala doon ang suspect. Ayon sa kanyang ina, ay umamin sa kanila si Melvin na siya nga ang pumatay sa kanyang asawa dahil sa labis na selos. Ayon sa ina ni Melvin Lura, ay nag-away ang dalawa nang umuwi si Fritz sa bahay para kunin ang kanyang mga gamit na kakailanganin para sa pag-alis. August 8, 2026, 5 araw makalipas ang pagkakatagpo sa katawan ng biktima, ay muling nakatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan ng Libona Municipal Police Station. Ayon kasi sa ulat ay nakita na ang suspect na si Melvin Lura, subalit tumalon nito sa tulay ng Atugan. Ayon sa mga informant, bandang alas 6:20 ng hapon, nang makita nila si Melvin Lura sakay ng kulay itim nitong XRM na 125. Lasing ang suspect at na makarating ito sa tulay ng Atugan ay itinumba nito sa gilid ang kanyang motorsiklo bago ito tumalon. Ang tulay ng Atugan ay may taas na 65 meters. Maliban dito ay madilim na nang matanggap nila ang report kaya nahirapan ang mga pulis at tauhan ng Disaster Risk Reduction Office na makita si Melvin. August 9, 2026, kinabukasan, sa pagpapatuloy ng paghahanap ay natagpuan nila ang wala ng buhay nitong katawan na inanod na sa damuhan. Sa ginawa nilang investigasyon ay nakarecover ang mga pulis ng sulat sa U-box ng motor ni Melvin at sa nasabing sulat ay pinahayag niya ang labis na pagmamahal sa asawa. Pinahayag niya din ang labis na pagsisisi sa kanyang ginawa at sa huli ay sinabi niya na susundan niya ito kung saan man ito naroroon. Dahil sa pagkamatay ni Melvin Lura ay tuluyan ang inanunsyo ng Libuna Municipal Police na opisyal na nilang sinasara at tinatapos ang kaso. Bagamat wala pang lumalabas na resulta ng autopsy sa katawan ni Fritz ay wala na rin naman itong maitutulong dahil sa wala ng suspect. Ang resulta ng autopsy ay dadagdag lamang umano sa sakit na nararamdaman ng pamilya, gayong wala na din naman ang may sala. Sa pagsasara ng kaso ay kinumpirma ng PNP na ang kaso ng pagkamatay ni Fritz Quijada ay isang kaso ng masalimuot na pagpatay sanhi ng matinding selos at kanila itong classify bilang crime of passion. Bagamat wala ng buhay para sa mga nagmamahal kay Fritz ay hinding-hindi nila mapapatawad ang ginawa ni Melvin Lura sa kanya. Hindi sapat na dahilan ang labis sa pagmamahal at selos para gawin niya ang karumal-dumal na pagpatay. Paano na lamang ang anak na kanilang naiwan sa kanyang paglaki ay malalaman niyang pinatay ng kanyang ama ang kanyang ina sa brutal na pamamaraan.
Naulila na nga siya sa mga magulang, ang kanilang pagkawala ay mag-iiwan pa sa kanya ng isang masakit na alaala na habang buhay ng magiging bahagi ng kanyang nakaraan. Muli, marami pong salamat sa inyo pong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Again, ako po si Evelyn na naniniwalang walang perpektong krimen at lahat ay may kabayaran. Marahil, makakalusot kayo sa batas ng tao pero sa batas ng nasa itaas, hindi. Thank you so much everyone. Sana po ay samahan niyo ako ulit sa susunod pa nating videos.